Isa sa mga lugar na talagang hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao at ang mga imbitado lamang ang maaaring makapasok, ito po yung Ciudad Verdadero. Ang Ciudad Verdadero ay itinayo ito ng tagapag-alaga sa naturang lugar, si Tatay Art Katakis. Nung una ito'y sinasabing pwede niyang gawing plantasyon ng kape at iba pang mga taniman. Pero sa hindi katagalan ay hindi ito nangyari. At lumalabas na talagang layunin ng Ciudad Verdadero ay maging isang lugar kung saan maaaring magtipon-tipon ang mga healer, ang mga spiritual seekers, ang mga metaphysical practitioners. At ito na nga ang ginagampanan ngayon ng Ciudad Verdadero. May mga pagkakataon na nakakatanggap ng mga mensahe ang mga healer, ang mga psychic na nagtutungo sa naturang lugar. At itong mga mensaheng ito ay maaaring mapakinabangan ng tao sa kanilang asensyon sa ikalimang dimensyon. We are here to guide all of you so that you will be ascended to higher dimensions. All portals now are opening to all of you. Don't miss all these chances. We will never, ever leave you all. Yan tayong dito sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flower. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa Ciudad Verdadero. Kamakailan lamang ay tayo muling bumisita sa itinuturing na isa sa mga mystical place sa buong Pilipinas, ang Ciudad Verdadero. Ano ang mensahe ng Ciudad Verdadero sa tao? Mga mensahe mula sa iba't ibang mga nilalang, mga dapat nating gawin para tayo'y matulungan sa proseso ng asensyon o yung paggising ng kamalayan ng tao sa mas mataas na dimensyon. Ano ang maaari pang matunghayan sa Ciudad Verdadero? Anong mga nilalang ang narito na sa lupa at nandyan sa Ciudad Verdadero? Maraming misteryo, mystical experiences, spiritual experiences, o healing ang ating pong matutunghayan sa amin pong team na pumunta sa isang sagradong lugar, Ciudad Verdadero. Magkita-kita po tayo. Hello mga kamisteryo, ako nga pala si Marie Chris ng Voiceless Whispers. Mamayang gabi na ang usapan tungkol sa Ciudad Verdadero. Malalaman nyo kung ano ang mga na-experience namin doon at kung ano ang mga message na natanggap namin. Kung interesado kayo, tunghayan nyo ang aming discussion mamayang gabi, alas 10 hanggang alas 11 sa DZRH Online, either Facebook or YouTube. Alam niyo ba na hindi lahat ng nakakapunta sa Ciudad Verdadero ay actually nakakarating? Malalaman niyo ang tungkol dyan mamaya. Magkita-kita tayo doon. See you! Alam niyo, isang napakalaking pasasalamat ko dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na bumisita sa Ciudad Verdadero kasama ng aking kaibigan. Actually, wala sa plano. Ako ay na-inform lang ng aking kaibigan na si Maricel na okay, may pagkakataon na sumama. Ina-expect ko na kasama ko rin siya, pero dahil mayroon siyang emergency, ako yung natuloy at hindi siya. Siguro, totoo yung sinasabi na kapag nakatadhana ka na nandun, mangyayari at mangyayari yun. Good day, everyone. I am Katrina, and I would like to kindly invite you to join us with the DZRH group as we talk about the miracles and the great things that we had seen during our trip
it would be nice if you participate, and I look forward to being with you all. Thank you. Hi everyone, this is Cara, and I would love to share my experience in Ciudad Verdadero. I feel truly thankful for the opportunity to visit Ciudad Verdadero. Upon arriving at the entrance, I was greeted with a warm and encouraging atmosphere that motivated me to seek the answers I have been searching for in my life. As I stepped into the indoor labyrinth, I got intrigued by the pattern. I roamed around it at first, admiring its art. Yan di pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Gabi ng Misteryo. Ito daw yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Sabado. Naku, napakabilis po ng panahon. Malapit na hong mag-Disyembre. Yun. Tiyempong-tiyempo. Magandang pag-usapan natin ngayong gabing itong tungkol po sa syudad, malay ho ninyo kayo rin po'y makarating sa naturang mystical na lugar. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Naku, napaka-exciting natin pag-uusap ngayon po gabing ito. Natural ay magkakaroon po tayo dito ng sharing na ating mga experiences nung tayo nagtungo sa Ciudad Verdadero. And of course, ano nga ba yung mga mensahe na maaaring maibigay nila sa ating lahat? Ano ho? Hindi lang po doon sa mga nagpupunta doon, kaya may nagpupunta po doon sa syudad para sila ang magsilbing instrumento at maibahagi sa lahat ang kanilang mga mensahe. Yun. Let's welcome ang ating mga bisita ngayong gabing ito mga kaibigan. Siyempre, unang-una ating munang pabatiin and welcome ang ating Reiki Master, ang ating mentor, si Dr. Joby Lezano ng Auhay. Ano nga ba yung Auhay, Ma'am Jo? Academy for Incorporated. Holistic Healing Arts Incorporated. Yan. Ma'am Jo, welcome back sa ating program again. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Ray, at salamat na imbita mong muli kami. At sa lahat ng inyong mga viewers, tagapakinig, magandang gabi sa inyong lahat, inyong mga online participants natin, si Katrina, si Francis, at saka nandito si Cara, ang ating super medium na si Chris. Ayan. Marami pong ibibigay namin sa inyo mga mensahe. Yan. At mga karanasan. Yun. Si Ma'am Jong nag-guide din po sa amin dyan po sa Ciudad Verdadero. Ano po? Ayan, and of course, ating munang pabatiin ng ating first-timer sa ating program. Ha? Walang iba kundi si Miss Cara Cristobal. Miss Cara, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening po. How are you, Miss Cara? Medyo kinakabahan. Kinakabahan? Parang naman ako. Alam mo, nagkukwento na naman tayo dito. Wala naman nakikinig sa atin. Saka wala nanonood. Sige po. Huwag mong itindihin nyo yung mga camera sa paligid. Ang nanonood naman sa atin si Impo. Ayan. Nandyan si Diwata. Hindi yung sa Paris, ha? Ayan. Kaya huwag kang kakabahan. Saka ano naman to, parang kwentuhan lang naman na tayo na sa, alam mo, di ba? Nagsisharing lang tayo. So far, this is your first time here sa Ciudad Verdadero. Ano yung unang-unang impression mo nung nakapasok ka o papasok pa lang sa Ciudad Verdadero? Una excited ako kasi bagong environment. Tapos relaxing po talaga yung lugar. Parang lahat ng kailangan. Opo. Diba? Tsaka, welcome, gano'n. Tsaka, parang,
eto na, kung may tanong ka, tanungin mo na. Oo, talaga. Alam mo, ang maganda kasi dyan, wag mong i-hold back yung sarili mo. I-open mo lang yung sarili mo. Sila open arms din natatanggapin ka. Opo. Oo. So na-feel mo yun. Naramdaman mo yun. Very friendly talaga yung overall environment. Yan. Mamaya, sasabihin. Maraming sasabihin si Miss Cara sa ating program, Gabi ng Misteryo. And of course, sa ating munang online, ating munang pabatiin ng magandang gabi ang ating bisita rin sa ating Zoom, si Sir Francis Aguirre. Sir Francis, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Sir Francis, are you there? Wala pa yata. Di pa yata ready. Alright, so mamaya babalikan natin ating mga nasa Zoom, maybe nagkakaroon pa na adjustment sa kanilang video and audio. Ating muna papatiin ngayong gabing ito, syempre naman si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome back. Yan, kumusta ka na? Mabuti, masayang-masaya dahil nandito si Impo. Andito si Impo? Nasaan siya? Nandito sa likod. Talaga. Impo, kumusta ka na? Si Impo, sa mga nagtatanong, siya po yung ano matawag sa kanya doon? Siya yung Siya ang Chief Guardian. Chief Guardian ng Ciudad Verdadero. And he is not, hindi siya kaluluwa, no? Hindi. Siya talagang highly evolved being. Yes. Yun. At meron siyang partner? Meron ba siyang kasama ngayon? Oo. Actually, kasama ni Impo yung diwata na nagbabantay sa may Miracle Spring, sa may Bukal. Bibihira to, Ma'am Jo, no? Na nagpapakita ng presensya siya, no? Yung sabi na natin si Mary. Mukha ni... Kasi kamukha ni Mama Mary. Si Diwata. At salamat at pinagbigyan tayo na maging kasama natin siya ngayong gabi. Salamat. Bibihira nga ito mag-manifest, Ray. Bibihira. Nagulat nga ako na, may kasama pala si Impo. Ayan, welcome. Yung mga taga-syudad, welcome din dito. Pwede pa kayo mag-teleport dito. Maluwag pa yung studio. Huwag kayo mag-alala, maluwag. Maluwag, sobrang luwag. Kaya sina Impo lang nandito, so pwede pa kayong mag-teleport. Ayan, hindi sila nakikita. Masabi ko yung mga hindi sila nakikita ng ating mga mata. Pero if you want to see them, you can use your mind's eye. Ayan. You can close your eyes and try to see them using your mind's eye. Alright, okay na ba yung ating mga nasa Zoom? Si Miss Katrina Mariano. Yan, Miss Katrina, isa siyang yoga teacher and also Reiki master. Magandang gabi sa iyo, Miss Katrina. How are you? Hello po. Kumusta ka na? Po. Saya po. Yun. Hello po. Yan, online na. Kumusta ka na, Miss Katrina? Ano ang impression mo nung first time mong makapasok sa Ciudad Verdadero? Oh my goodness. Super grateful po. It was so beautiful po. Talagang maganda siya. Yung vibes niya, welcoming. Tapos, lahat po yung meron pong solemn sa feeling. So, yun po. So, parang na-feel mo rin na at home ka dun sa syudad? Opo. At home na at home. Ayan. Ano ina-expect mo pagpasok mo dun sa syudad? Do you have mayroon ka bang wish na gusto mong sabihin sa kanila na maaring i-grant sa'yo? Wala naman po akong wish. Parang na-surprise lang rin ako kasi sabi ni Reiki Master Joe, si Dr. Joe, sabi niya, nandito na po kami yung mga tao na hindi tao. I was like, hindi kami tao? Okay. Yun pala yung secret doon. Pero yung para sa akin, yung expectation ko ay yung bibigay nila, yung knowledge, the sharing, and super gracious po sila sa atin.
I'm so grateful to have been there. They have been so wonderful with us, and I felt so connected with nature even more. Ayan. Yes po. Alright, salamat Miss Katrina. Mamaya, marami ka pang sasabihin. Sige po. Hindi lang yan. Si Sir Francis Aguirre. Sir Francis, magandang gabi po sa inyo. Okay ka na ba, Sir Francis? Hi, good evening. I Good hope evening, you sir. can hear me. Yes, sir. Loud and clear. Yes, magandang gabi sa lahat ng ating taga-pakinig. I'm very happy to be part of your program at may share Thank ko you, sa inyo sir. yung mga Opo. naging experience ko. Alam nyo, just for siguro trivia, bata pa lang ako, naririnig ko na yung Ciudad Verdadero. Nababasa ko pa lang siya sa programa ni Sir Jimmy noon. So, I was really curious noon pa lang. So, hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng pagkakataon na makapunta. Actually, dapat May pa yata, Dr. Joe, right? Meron kaming plano na pumunta kasama yung iba namin mga kaibigan. Pero umulan nun hindi natuloy. So, correct. ang plano para, okay, pagdating ulit ni Dr. Joe mula sa Russia. Tapos, biglang yung kaibigan ko ulit na nag-organize, sabi niya, baka may gustong pumunta. Ako yung natuloy, yung kaibigan ko yung hindi natuloy. Tapos sinama ko pa yung isa kong kaibigan. So parang naniniwala ako na if it meant for you, talagang gagawa ng paraan para makapunta ka. So yun, maraming salamat sa inyo, Ray, and of course kay Dr. Joe. Thank you, Sir Francis. Pero you yourself, Sir Francis, meron kang wish din, no? Meron ka bang ganon? Kaya gusto mo rin pumunta sa Ciudad Verdadero? Siguro it's connecting with my higher self. It's also connecting with nature. Iba kasi yung may experience mo using all your senses eh. So, para sa akin, wala naman akong ini-expect. Ang gusto ko lang is makapag-connect ako with oneness. Yun lang talaga yung goal ko nung time na yun. And siguro it's also a way for me to some kind of a retreat din para sa akin. Para makapag-isip-isip din ako. And at the same time, to get some insights. So, yun lang naman yung intention ko nung araw na yun. Ayan. Salamat, Sir Francis. Thank you. Mamaya babalikan kita. Marami ka pang sasabihin din. Alright, so I think it's about time na maibigay din sa ating mga kababayan. Ano ba ang dahilan kung bakit maya't maya ay tayo pinapapunta sa Ciudad Verdadero? Parang ano rin to, Dr. John, no? Ma'am John, no? Let's say, kayo rin, lagi rin kayo nagpupunta ng Mount Banahaw and some other mystical places. What is this? What is this all about? Para bang kailangan bang magpunta tayo and we can share kung ano yung mga messages nila sa tao? Unang-una, Ray, yung pagbisita sa mga nature places, yung kabundukan, Mount Banahaw, itong Ciudad Verdadero, ay nadadagdagan yung ating pong lakas in terms of electricity, at saka yung energy po. At ang mga matataas na lugar, tulad ng history ni Christ, ay doon po tayo nakakatanggap ng klaro na signal galing sa ating Diyos o galing kung sino man pong divine beings. Kasi wala masyadong interference dun sa mga lugar na yon, at itong mga sagradong lugar ay inaantay tayo, Ray. Pinapaalala sa atin. Meron kaming mga sinasabi sa inyo pero hindi nyo kami naririnig. Pero pag nasa Ciudad Verdadero ka, nasa Banahaw ka, ito ay madali nating natatanggap. Kaya mahalaga na maging habit po natin na pumunta sa mga lugar tulad na nabanggit, lalo na po sa Ciudad Verdadero, dahil ito po ay parang naialay na sa purpose na makinig or mag-meditate o tanggapin ang anumang mensahe na dapat nating na lalaman, tulad yung mga binigay sa ating team, lalo na sa inyo, yung pag-aalaga ng nature na napakahalaga. So yung binabanggit po ninyo, may binabanggit kasi na hindi natin naririnig, pero yung iba naririnig pero ayaw makinig. Tama po yan. O di ba? Nagbibingi-bingian. O di ba? Yun eh. 100. Wala akong naririnig. Pero mayroon naman talaga naririnig, pero ayaw lang makinggan. So, maaring napapakinggan, ayaw lang isagawa. Yun ang tama. Ayaw i-practice. Ayun. Kaya, yun.
Well, tama ho yun. Kasi sa araw-araw nating buhay ngayon, masyado nang maingay yung kapaligiran. Kapag nasa lungsod tayo, di ba? Wala tayong time na magnilay-nilay. Although, of course, yung iba, karamihan, every Sunday, nagpupunta ng simbahan, iba nagme-meditate. Pero hindi pa rin sapat yun, Dr. Jo? Hindi po sapat kasi iba po yung, sabihin natin, serenity, katahimikan po, na ang kasama natin po ay ang mga puno, mga ibon, yung mga bato, kasi files of information po yun, lalo na yung boulder na malaki doon sa syudad, ay information file yun eh. Opo. Dito sa syudad, meron namang information file. Alright. Yung galing sa ating mga cyber devices, pero iba po yung napipick up natin kasi mga mundane information yun. Ang ating pong gustong tanggapin ay yung diretso na galing sa ating creator. Alright. Na pwede natin makuha lamang doon sa mga lugar na nabanggit natin tulad po ng Ciudad Verdadero. Ayaw kong i-excite yung ating mga viewers, yung ating mga listeners. Pero yung sa video natin this time, ito yung sa Cretan Labyrinth, yung outdoor labyrinth sa taas. Very powerful po yan. Pag iikot ka dun sa labyrinth na yun, parang nakukuha mo yung power na re-recharge ka ng todo hanggang sa makarating ka sa gitna. At yung po yata dahil nung panahon po namin kay Sir Jimmy Licauco tuwing full moon, meron po kami doon na channeling parang session at doon po bumababa sa lugar na yon yung craft ng mga kaibigan natin. Ang mga galactic beings? Yes po. Kaya napaka halaga nung labyrinth na yon sa yung outdoor na pag umikot ka doon ay ang dami mong mapipick up kasi nandoon na yung pinaka-imprint ng mga information na binibigay ng ating mga kaibigan sa outer space. Ayan, sabi ni Impo, yan, simulan mo na yan, Ray. Tutukan mo na yan sa may labyrinth ang discussion at ibigay mo na ang paliwanag, magpapaliwanag daw si Miss Marie Chris. Miss Marie Chris, ano ba yung dun sa labyrinth na yun? Ako personally, nung nagpunta ako dyan, pagdating sa gitna, bigla na ako nag-channel. Abay, meron ng ibang mga nagsasalita. Mahirap paniwalaan, pero of course, if you can feel the energies, naku, grabe. Very overwhelming yung energies, di ba, Miss Marie Chris? Actually, dun sa Cretan Labyrinth yung tawag dun, di ba? Pero si Zeus, ang tawag niya dun is Power Labyrinth. Yung Power huling Labyrinth? punta natin doon, yes. Sabi niya sa akin, yun daw, pag-ikot doon is equivalent to peeling away. So, tinatanggal mo yung mga nakapatong sa'yo na nagpapabigat sa energy mo. Okay. So, when you get to the center, you become your true self. You find your true self. You let go of the things na weighing you down, nagpapalungkot sa'yo nang walang dahilan. Yan. Mga ganon, mga comparison sa iba, negative thoughts. Yan. So, very useful talaga yung walking meditation dun sa Cretan Labyrinth. Ayun. Tapos, pag nakarating ka na ng pinakagitna. Pag nakarating ka dun sa gitna, actually tube yun eh. Parang highway yun. Para siyang para siyang portal, no? Yes. Open portal yun, yung gitna. Highway yun eh. Highway siya to the divine. Parang daanan ni Thor. Oo. Hindi, totoo. Pag pumunta ka dun sa nakatayo ka sa gitna, mararamdaman mo yung energy na parang hinihigop ka. Pataas. Wow. Oo. So, it's a universal portal. Actually. Kung nakikita lang natin yung energies na yun, very, Ma'am Jo, siguro, wow, mapapawaw ka, di ba? Iba-ibang kulay ng energy. Tama po yun. Para kang nasa loob na isang tube na umiikot yung different frequencies of colors at pinupurify ka pag ikaw ay sensitive. At yun naman pong nagwa-walking meditation, mapapansin po natin na lumalapad yung auric field nila. At saka yung mga chakras nila na-activate. Oo. Pero this time, tanungin ko nga si Miss Cara, ito yung outdoor labyrinth sa taas, no? Yes. Pero yung indoor labyrinth, di ba nakadaan ka din sa pinaka-chapel, meron dong indoor labyrinth din doon. Ano yung feeling mo naman doon nung ginagawa mo yung pag-ikot? Nag-ground po ako kasi
yung pinaka-main ng work ko talaga sa is IT. So, Oh, stress. IT ka rin. Apo. Kaya pala magkatabi kayo. Ayun. So, stress sa work. So, parang, yun na yung time na parang, it's time to slow down. Yes. Tapos, slowly, since bago pa lang po ako sa spiritual stuff, tinatanong ko, ano ba yung path ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Mhm. So, while thinking of yung suggestion ni Dr. Jo na habang lalakad is love and gratitude, dahan-dahan parang gumagaan yung pakiramdam ko. Then So nawawala yung stress. Stress. Nahuhubaran ka, nafi-filter out yung yung energies mo, natatanggal yung mga basura. Ayan. Tapos pagdating po sa gitna, ayun, nakapag-download ako ng kung ano yung gustong mensahe sabihin sa akin. Mensahe. Ano yung mensahe? Ang sa akin is since bago ako at malapit ako sa family namin kasi Catholic. Yes. And so malapit kay Jesus, sa mga kay Mama Mary, Mother sa mga Mary. santo. Ako po, malapit po ako sa angels. Yeah. So, tuwan-tuwa rin si San Michael yan. Sige. Go ahead daw. Go ahead. So, sabi sa akin, na ituloy ko yung pagre-reiki, tapos kasama ko naman sila. At hindi ako mag-isa doon. Ayan, ha? O yan, ha, mga kababayan. All beings are present sa Ciudad Verdadero. Depende sa pangangailangan mo. At that time na nandoon kayo. Ayun, yun ang pinapakita rin dito. I think we can also ask questions sa mga online natin. Si Sir Francis, nakadaan ka dun sa indoor labyrinth. Ano yung feeling nung umikot ka? Parang lumilipad. Parang lumilipad. Wow. Ayos. Kasi Opo. ako bago pa lang nag-start yung na in-instruct kami na to enter the indoor labyrinth, ginagawa na namin ni Nakate sa simula pa lang. So very light yung feeling, and then I was asking already a question, and nung pagdating ko sa sentro, I was able to receive a message dun sa question ko. And yeah, but the feeling parang very light, parang lumilipad. Ganun yung pakiramdam. So floating, parang floating, yes. That's the word. Iniaangat ka from your physical senses. I think that's it. Yun yung feeling. That's right. I think yun din yung katuparan ng wish mo, na you have to meet your higher self. Kaya ka iniaangat. Nagawa mo ba yun, Sir Francis, na na-communicate ka, "Oy, are you my higher self?" Ganun. Di ba? Tama yan. I think yun yung purpose na. Pero yung feeling, ano siya? Yes, yun yung feeling. Gumaan very light, parang lumilipad. Oo. Wow. Hindi ka ba nangilabot? Merong siyempreng parang sa likod ng batok, di ba? Yung parang nag-rise yung mga buhok ko sa likod ng batok ko. So, ganung feeling while walking. Na yun nga, very light at the same time, parang may literal na kasabihan or expression tayo na yung mga hair natin sa likod umaangat din, literally. So, ganun yung feeling. Totoo yan. Si Miss Katrina kaya, ano yung feeling mo dun sa labyrinth, Miss Katrina, nung dumaan ka? Parang minamahal ako. Ayun. Talagang todong mahal. Sabi, anak, buti nakarating ka. Ganun na. First time ko po yun, ha? Tapos late notice na invitation pa ako ni Reiki Master Joe, ni Dr. Joe. Oo. Ayan. Nasaan ka ba dati, anak? Ba't ngayon ka lang? Sabi siguro. Ang tagal kitang hinanap. Ang tagal kitang hinintay. Ako rin. Pinapahanap ko. Hindi ka ba nakaramdam na parang naiyak ka during that time? Umiiyak na ako sa ride. Sa papunta doon. Pero hindi ko alam bakit. Okay lang yun. Parang kala ko TV-eyed lang. Pero meron na rin emotional
release yung nangyayari. Ayan, naku. Ayan na. O yan ha, ating mga kababayan ha. Ano to, one to sawa na ano to, na pagbabahagi ng mga experience tungkol sa Ciudad Verdadero. And of course, we can also acknowledge yung ating mga kababayan na nakatutok ngayon. Maraming salamat, Miss Katrina, sa ating program. Ha? Abay, marami silang nagtatanong, paano ba makakarating dyan sa syudad? Mamaya sagutin niya ni Ma'am John. Si Ren Bugul, Kayolapa, magandang gabi sa iyo. Si Glem Famudulan, also si Joel Uy, maayong gabi sa tanan. Ayan, kabisado yan, Ma'am John. Maayong gabi, mga Cebuano. Ayan. Jemary Gallardo, maging si Elias Pascasio. Elias, kumusta ka na? Hinihintay ka na ng syudad. Si Miss Hope Resurrection. Good evening po, Sir Ray. Kumusta po after po Mount Banahaw na may experience ko naman ang syudad. Yun. Nelson Malinaw, Anthony Abrenica, si Gio Ambas, magandang gabi sa... Ito na, Ma'am Jo, ha? Sandali, may tinuto. Ang sasagot daw nito ay si Miss Marie Chris. Yeah. Tinuturo ka ni Impo Paano po ba makavisit sa Sacred Ciudad Verdadero? How? Ako ba talaga yung sasagot? Ano bang requirement? Based sa na-experience natin. Wala naman siguro masyadong requirement. Actually, ang sinasabi ni Impo right now, ang syudad is very open to people who are on their spiritual path, yung mga na-awaken, yung mga interesadong ma-awaken, yung mga nagpa-practice para continuously maganda ang energy, kaming mga Reiki practitioners. Mga light workers. Yes, mga light workers, mga healers, yan. Kasi kailangan maganda ang energy namin to share with other people. So, technically, yung mga masasamang loob, no na talaga yan. Although, hindi naman sila magiging interesado to begin with. Kung gusto mo na pumunta, why not, di ba? Malay mo, biglang mag-turntable, nagbago na paglabas santo na. It's a miracle. Kung yung pagpasok ang itim-itim ng kanyang kaluluwa, pero paglabas ang linis-linis, kumikinang. Nagniningning. Di ba? Actually, na-experience natin yan sa mga sacred places, di ba, Ma'am Jo? Kara, I think mararamdaman, and of course, I think kapag unti-unti ma-activate yung clairvoyance mo, makikita mo yun sa tao Ako, personally, nung ako'y nagpunta ng Banahaw, Ma'am Jo, sabi ng nanay ko pagkagaling ko sa Banahaw, ba't ang liwa-liwanag ng mukha mo, anak? Di ba ang itim-itim mo naman? Ba't ang liwa-liwanag ng tingin ko sa'yo? Maliwanag ba? Di ba may itim? Lalo nga ako ng itim dahil di ba? Outdoor yun di ba? Ano yun, Ma'am Jo, Bakit nagre-reflect sa mukha, no? Iyon po yung pagsikat ng inyong siyempre po sa lugar na yun, nadagdagan ang inyong connection sa divine beings, nadagdagan din ang inyong kuryente. Ilalapad po ang ating aura. Yun po ang nakikita ng mga tao na kanilang reaction ay naging maliwanag. Ang liwanag ng mukha mo. Para kang bagong face. Kung halimbawa dumating ka doon na 50 wattage, ay pag galing mo doon, maging 500 wattage ka na. Maliwanag na talaga. Tapos ang matindi noon, yan tulad sa syudad, actually, kahit na mapagod, alam mo pagod ka, pero parang hindi ka pagod di ba? Na-feel mo ba yun, Miss Cara? Right after our visit sa syudad, ano yung feeling mo? Kasi hindi naman tayo masyado nakatulog, di ba? Nasa biyahe tayo. Parang may oras pa ako gumawa ng ano pang kailangan kong gawin sa rest of the day. Dami kong pang energy. yun nga ha? Actually, hindi na sa syudad, sa ibang mga sacred places, ganun yun ang feeling. I think, di ba, Miss Maricris, nagsishare yung nature sa atin ng energies. Right.
Actually, doon pumapasok yung grounding. Kaya tayo nagpupunta doon para ma-flush out natin yung toxins na naiipon natin from eating sugar, from not sleeping, from the hustle and bustle ng daily life natin, stressful work, di ba? When we go there, ina-absorb ni Mother Nature yun. Kaya nga ina-advise na alagaan ang Mother Nature. Ayun, Mother Nature. Yun ang kasi point dyan. Sila ang nagsusupport sa atin. Ayan. Alright. So yan Miss Hope, sabi niya, wala pong imposible, totoo po yan na hugasan ang pagkatao. Yes. Para tayo nalalabhan. Di ba? Yung iba nga, kung anong ginagawa para mahugasan, naliligo nga tayo, di naman naliligo yung kaluluwa. Yun. Alright. Sa ating pa rin mga kababayan, I think it's about time na alamin natin yung particular message. Hindi ko lang maaro kung ano talagang tawag sa kanya, yung pinaka Encantada or Diwata dun sa Bukal. Hindi ko rin parang wala siyang name, no? Yeah. Oo. Pero so far, ano yung message na gusto niyang ibigay sa atin? Ayan, excited akong i-share yung message na yan. Kasi kanina ko lang nakuha yung message na yan. Sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon, actually masyadong malalim yung pananagalog niya, no? Taga-Southern Tagalog eh. Quezon Province yan. Pero ako kasi ako magaling mag-Tagalog eh. Pag masyado nang malalim yung pananagalog mo, hindi na ikaw yun. Sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon, nais kong pumunta para maibahagi ang mensahe sa karamihan ng tao. Sa mga nais makinig, sa mga bukas ang damdamin nila para sa mensaheng ito. Nandirito ako ngayon para i-offer at i-alok sa inyo ang pagkakataon na matunghayan ang paglilinis sa bukal. Ito ay hindi lamang paglilinis ng pisikal, hindi nyo naman kailangang maligo ng pisikal, pero ang tubig na ito ay lumilinis sa ating mga puso, damdamin at pag-iisip. Napansin ko na sa buhay ngayon ng tao ay napakarami ng kaguluhan ng pag-iisip. Hindi na ganun kadaling na kumonekta sa kanilang mga sarili, sa kanilang higher self. Yun ang isang purpose kung bakit iniimbitahan nila tayo na pumunta sa bukal na yun. Linisin yung negativity sa ating mind, negativity and heaviness sa ating heart. Yung mga nakakaramdam na gumising ng umaga, bakit ako malungkot? Kahapon masaya naman ako. Hindi mo alam kung bakit. Kasi nandoon yung toxins ng stress, negativity everyday. So, si Diwata, iniimbitahan tayo na tunghayan. Hindi sa parisan, ha? Ha? Hindi yung pares, ha? Ay, hindi sa parisan. Sorry po. Iniimbitahan niya tayo na maglinis ng ating panloob, hindi lang panlabas. Our inner self. Yes, inner self. Kung naliligo tayo, outer self natin, yung inner self natin dapat linisin natin. Alright. May pangalan ho ba kayo? Hanggang ngayon, nagtatanong ako, ano mga pangalan? Wala. Meron ba? Wala. Actually, sa totoo lang, nung panahon ni Engineer Orihuela, ang tawag dun sa lugar na yon, yung nagcha-channel kay Engineer Orihuela ay kalikasan. I think we can call her kalikasan. No, she said, Diwata lang daw ng kabutihan at kalinisan. Alright. Yun ang sinasabi niya. Okay. Salamat po. Ayan. Wag na ho nating ipilit kung anong gusto niya tawag. Basta yun. Kung ano yung gusto niya, yung request, yun na lang. Ayan na. Uy, salamat to sa mga beings ng Ciudad Verdadero. Alam ko nandito na po kayo. Yung iba yung nag-teleport na rito. Meron pa rito yung bata. Nakita mo na yung bata? Diba? Diyan si bata. Yung prinsipe. Dr. Joe. Ikaw, Miss Cara, may time ba na trinay mong tingnan not the physical appearance of Ciudad, but the astral, the spiritual appearance? Di pa talaga ako or wala akong masabi kung may experience ba talaga ako sa astral. Pero nung time na yun, na nagme-meditate ako, nung nire-attune ako nila Dr. Joe at ni Katrina, nakita ko yung mga angels. Wow.
Nandoon sila doon sa chapel. Wow. Parang nakabantay sila. Tapos, ayun. So, yun na yung chance mo. Anong sinabi mo sa kanila? Oy, dito pala kayo. Salamat po. Nagpasalamat ako kasi nasa isipan ko kasi, ito ba talaga gagawin ko? Mag-work ako with you o hindi? Tapos, yun na yung naging sign ko na, okay, I'll work with the angels. Ayun. Alam po ninyo sa totoo lang, maganda kaibigan ng mga anghel. Di ba, Dr. Joe? Yes, sila po ang mga inspiration natin araw-araw. In fact, sa totoo lang, dapat unang-una natin acknowledge yung ating mga guardian angel. Gaantay lang po sila. Yes. Lagi silang Hindi naman nila kailangan talaga ng recognition eh. Pero dapat i-acknowledge lang natin yung presence nila. Yun yung first step to acknowledge their presence, yung ating mga guardian angel. Lagi ko actually sinasabi ito sa program eh. Kayo mismo, tayo mismo, dapat yung guardian angel natin, i-acknowledge natin palagi yan. Kasi kasama natin yan since birth hanggang sa tayo'y madeds sa physical. Oh, physical ha. Kasi hindi naman talaga tayo na-deads, di ba? Kasi kapag na-deads yung physical, magta-transform tayo into non-physical being. Ayan. Alright, so far, so good. Nagbabalik ang Gabi ng Misteryo sa DZRH ngayong Sabado, sabi ni Jericho Ferrer. Magkakasama ulit matapos ang coverage. Yes, opo. Actually, in speaking of bagyo, mga kababayan, di ba Ma'am John, itong nakalipas na mga bagyo, nagkaroon... 6 na ba yun? Yung dumaan? Dumaan. Naglinis po ng ating kalikasan, naglinis ng ating ether. Okay. Kaya sila dumadating. Kaya napapag-usapan naman na wag kasama ba to sa process ng kalikasan natin? Kasama po sa ating ascension po. Dahil yung ascension ng tao, the process of ascension to the fifth dimension. Kasama din po yung mga elements, kasama yung planeta. So, ang architect po kasi ng ating planeta si tubig. So, siya po yung naghuhugas. Kasi di ba siya yung fluid form ng ang katawan natin ay ng ating cosmic energy. Puro tubig din. Kaya siya po yung tigalinis. Pag yung hindi na po tayo madadala sa bagyo o kaya sa anumang mga sakuna, tatabunan na yan ng tubig untik-untik. At nararamdaman po natin tinatabunan na yung mga kalupaan ng tubig. So, I think yun yung positive na effect ng mga bagyo. Pero of course, humingi naman tayo ng tulong na wag naman maging matindi yung epekto sa atin ng mga nangyari po kay Pepito. Di ba? Ay, nga, umiwas. Dapat po ay signal number 5. Nung araw po na yun, bago siya dumating, nagkaroon po tayo ng ritual. Yes. Nag-alay po tayo ng clay balls doon sa Marikina River. At humingi tayo ng, pwede po ba na ituloy ninyo ang paglilinis ng aming ether, ng aming pong kamalayan, pero gentle lang. So, hindi na po siya masyado. Kasi actually, nangako tayo eh. Actually, naging gentle nga. Gentle po siya. Kasi, ina-expect nga, mismo si Mr. President Ferdinand Marcos niya, sabi niya, parang hindi yun inaasahan natin na matinding tama sa atin ng Pepito. Kasi ang nangyari pala dun sa track ng bagyo, sa halip na tatama siya, tutumbukin niya Central Luzon, umangat siya. Tumaas. Kaya halos na sa northern part na lang ng Luzon. Madali naman pong kausapin. Tapos hindi ganun kalakas yung effect. Tinuruan po tayo kung paano yung devotion, paano yung diretsong pakikipag-usap, yung sincere talaga. Sa Bicol po, halos lahat po ng simbahan nagdasal sa panahon na yun. Yes, so pero mga ginawang dasal, yung mga pare, yung mga madre. Kaya yung collective intention po ay pinakinggan ni Pepito. Pero hindi natin aabusuhin. Kailangan yung pinangako natin sa dasal ay gawin. Magtanim ng puno, number 1 pangako. Yan. Kasi bakit na-imbalance yung tubig? Wala nang tigasip-sip ng tubig. Kasi kinuha na ng tao ang lahat ng puno. Ayun. Ang ganda, no? Dapat talaga ganun ang natin para naman malinis tayo dito. Pero of course, una talaga dyan yung kalikasan natin yung nature. Di ba, Miss Maricris? Yun ang binabanggit na lesson dito. Dapat lagi nating saalang-alang yung ating nature, ang kalikasan. Alright, sina Sir Francis and Miss Katrina. So far, tatanungin ko po kayo,
right after itong visit natin sa syudad, kayo ba'y uulit pa? Miss Katrina, babalik ka pa ba? Opo. Oh, why? Bakit? Siyempre. Ang daming blessings po. Ang daming pong, meron pong mapayapa na feeling, daming pong wishes fulfilled. Actually, marami pa tayong na-miss na lugar doon yung meditation tower. Hindi natin napuntahan. Susunod, babalikan po. Tapos daw, merong, according to Ms. Chris, meron daw, big boulder na na-miss namin. Oo nga pala. Sana next time, meron po kami nakita na little boulder. Hello, little boulder. Tapos meron daw malaking boulder na gusto ko pong itry. So hindi mo ba napunta? Hindi mo ba nakita yon? Di ba Hindi ko po. Kasi po nag-full bath siya. Siya lang po yung naligong buong katawan. So nalagpasan niya si Big Rock and Baby Rock. Rock, baby, rock. Di ba? Pero I think maybe some of us nakakuha din tayo ng message from yung Big Rock na yun. Sir Francis, ikaw ba may mga na-receive ka ba mga messages aside from your wish na ma-meet mo yung higher self mo? Oo. Well, i-share ko yung na-experience ko nung nag-connect tayo sa Baby Rock or sa Baby Boulder. Yun. Nung kinawakan ko siya, actually yung lumabas dito literally para siyang, I think it's a portal. That's one. Alright. Pero ang sumagi dun sa isipan ko parang siya okay, imagine this, parang 'di ba meron tayong points dati nung araw na merong butas ng square. So yes. Ganun, para akong pumasok dun sa I don't know how you would describe it, pero para siyang pintuan. And it's quite parang vortex. Okay. Tapos hindi ko alam kung bakit, pero it connected me to another culture. Parang siguro kung madi-describe ko siya, para siyang Mesoamerica Parang magkaroon ako ng connection doon. So, yun ang nakita ko. Parang nagulat ako, parang biglang, bakit parang ibang kultura to nakikita ko? Bakit ibang mga tao to nakikita ko? So, and yeah, it is a portal and it connected me to another culture. So, ang nakita ko dito, it's more on the visuals, and sigurado ako dahil hindi to Filipino culture. It's a different culture na siguro madi-describe ko na nasa Mesoamerica, nasa Latin America. Maybe it was your past life. Pwede rin. Oo, siguro. Oo nga. Si Miss Marie Chris, meron siyang gustong idagdag dun sa sinasabi mo. Sinasabi sa akin nung young boulder, yun daw napuntahan mo. Kasi young sila pero hundreds of years old na rin sila. And sinasabi nila sa akin na they've been learning about portals. Pero hindi silang young boulder ang gumagawa ng portal, yung older boulder. Ang nag-create ng portal. Pero natuwa ako nung binanggit niya. That was the message. We are here, all portals are opening. Yun yung message ng Arcturian being. Yeah, and yung baby boulder na yun, ang sinasabi niya is, yung message na sinabi niya sa akin, which is in general, yun daw kasing portals can be used by spiritual practitioners to jump into different timelines. Wow! Ngayon, yung kinukwento ni Sir Francis, nung sinasabi sa akin ng baby boulder, inventor daw siya nung time na yon. Sir Francis! Isa siya sa mga inventor ka pala inventors nung time na yon, yung era na pinapakita. Kaya ipinakita sa iyo yung past life mo. Oo. Mesopotamian, ano ba yan? Tama ba yan? Latin American Latin era? America, Mesoamerica, America. Ang nakita ko. Okay, interesting. So yun na, yun yung wish mo na ma-discover mo yung higher self mo, pinapakita na pala sa iyo during that experience. Nakakatuwa kasi currently right now nag-aaral ako ng Espanyol. Yun na yun. So nakakatuwa, medyo may mga connection siya ngayon. Natumbok na. Yan. Wow. Isa rin yan sa bucket list ko
makapunta doon in the future. So, Wow. salamat kay Marie. And I think it's about time na ma-dissect mo mabuti yun, Sir Francis. At dahil nasa binanggit mo rin, Miss Marie Chris, no, na yung pala yung kanyang past life. No? Yeah. Mm-mm. Parang pinapakita sa'yo yung dapat mong gawin in this lifetime. Ba? Tama. Thank you. Mayroon din ako Dr. Joe, Ma'am Joe, meron din connected ako. dyan sa sinabi ni Ito na, Chris ito na, na inventor. ito na, Kasi ito na. pagdating natin sa mga bahay, No. agad-agad nag-message ako kay Francis. Francis, may kilala ka ba na pwede mag-imbento ng panglinis ng tubig? Dahil ang daming basura ng ating shorelines at saka ang ating mga lakes at Wow. ang rivers. So, mag-iimbento ka talaga, Francis. Inventor ka pala, Actually, Francis. meron akong i-share sa inyo eh. Yan na. Nag-masters ako. Ang masters ko is Technology Management. Nung originally, dapat ang ititake ko is MBA. Pero sabi ko, parang pareho lang ito nung kinuha ko dati. Parang hindi ako interesado. So, out of the blue, ang kinuha ko, MTM. Pero sabi ko sa sarili ko, parang pasan ko naman itong pakikinabangan, pero tinapos ko pa rin yung kurso for whatever purpose. Diba, minsan meron tayong ginagawa pero hindi natin alam. Parang it making sense now, kumbaga. Talaga. At wow. actually, yung naging teacher ko noon, professor ko sa grad school, si Dr. Serafin Talisayan. Siya, kaibigan natin Oo nga, yan. si Dr. Hindi ko Serafin. alam na isa rin pala siyang kumbaga, isang spiritual person. So, medyo nakakatugma-tugma, di ba? Nakakatuwa naman. Yan na. So, okay na. Yun na yun. Ito lang. Tugma-tugma na lahat. Oo nga. Ayos. Naku, salamat naman. At anyway, we only have, I think we have 5 minutes sa ating program. I think it's about time na kung may mga message pa itong mga taga Ciudad Verdadero, I think it's about time na ibahagi na natin sa ating mga kapamayan. Impo, meron ba kayong mensahe? Sinong magsasa? Ikaw daw. Alam ko naman. Sige. Anong message ni Impo sa lahat? I think iniimbitahan niya rin marami. Di ba? Lahat. Lagi naman akong taya eh. Taya ka ngayon. Yan ang trabaho ng mga psychics sa mga channels. Ang message talaga ni Impo is i-recognize natin yung sarili nating power. Kasi our own abilities. Oo. Kasi yung mga katawan natin, mga yan eh, parang energy generator. Okay. Ganon. Pero naka-cloud tayo dahil sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Of course, kailangan nating mabuhay, di ba? Okay. Pero yun din yung dahilan kung bakit ini-invite tayo ni Impo dun sa syudad. Katulad ng sabi ni Ma'am Jo earlier, na pag nandun tayo sa mga mystical and highly vibrational places, natututuhan natin na makinig kasi instantly we become open. Okay. So, ang sinasabi din ni Impo is, kahit araw-araw daw, pumikit, ramdamin mo yung sarili mong energy, gaano kalaki hanggang saan ang energy na sinasakop ng iyong katawan. Okay. Tignan mo yung katawan mo from your mind's eye. Ano ba yung hindi dapat na nandito? Ano yung dapat natanggalin ko para umandar ulit yung energy generator sa loob ng katawan ng tao? Ngayon, kung hindi mo kayang gawin yon sa sarili mong kalagayan, pumunta ka sa syudad.